Amen, no? Kaya dapat talagang andun yung ating paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. Para pagdating ng Panginoon, kasama tayo doon sa kanyang kaharian. Amen, no? Kasi ito yung dapat na gawin natin. Sinabi din po ng Biblia, ini-example din po ng Biblia, ang pagdating ho ng Panginoon ay katulad ng isang magnanakaw. Bakit? Inihahalin tulad ho ng Panginoon yung kanyang pagdating sa isang magnanakaw. Bakit? Kasi wala hong magnanakaw na nagpaalam. Ano, no? Mayroon na ho ba kayong nabalitaan? O kaya nasaksihan nyo na magnanakaw na nagpaalam? Wala ho siguro na. Halimbawa, pag nanakaw ako, nagpaalam ako kay nanay, mamayang gabi, buksan mo yung pintuan niyo. Madaling araw at magnanakaw ako. Wala ho siguro. Diba? Kaya, ang nangyayari, kinakailangan na sa buhay natin para makasama tayo at makapasok doon sa kaharian ng Diyos, kinakailangan lagi daw ho tayong handa. Amen, no? So, andun yung ating pakikinig ng salita ng Diyos. Lagi tayong nananalangin. Amen, no? Yan ang ating paghahanda. Ano pa? Bilang mga lingkod at naghihintay sa pagdating ng Panginoon, ang paghahanda daw ho natin yung ating buhay. Ihanda natin, ano yun? Yung ating mga karakter. Kasi minsan, bilang mga lingkod, sabi nga nung nakarampong ibanghelyo, di ba nung nakarampong ibanghelyo, ipinababatid doon ng Panginoon yung kanyang pagtuturo na kinakailangan daw ho yung ating puso ay linisin natin. Diba sabi doon, mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ibig sabihin, ipinababatid ng Panginoon, itinuturo ng Panginoon sa kanyang mga anak na tayo, kung magbibiti tayo na makapasok sa kaharian ng Diyos, dapat linisin natin ang ating puso. Amen, no? Kasi, kung titignan po natin, minsan, naturingang anak ng Diyos, pero, andun naman, sa kanyang puso, may tampo, galit, pinanakit, diba? So, kinakailangan linisin natin ang ating puso. Amen, no? So, yan po ang pangalawa. Pangatlo, be watchful. Kinakailangan andun na ho yung ating pagbabantay. Amen, no? Ano yung sabi po ng Luke chapter 12, verse 37? Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay sa pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag, at maglilingkod sa kanila. Mapalad daw yung mga tao na abutan ng Panginoon na nagbabantay. Amen. Amen, no? Amen. Kasi, di ba, nabanggit nga dyan, patulog-tulog. Minsan, yan po yung mga taong yung tinatawag bang lulubog lilitaw. Kung kailan lang maisipang magsimba, ay magsisimba ko. Amen, no? Sabi nga ng mga yung mga matatanda noon daw ho, kung kailan lang nagkaroon ng bagong damit, ay magsisimba. Di ba?
O kaya yung mga binata naman ng dalaga, kung kailan may galit, saka lang magsisimba. Di ba? Kung kailan lang nakaalala, doon lang magsisimba. Amen, no? Amen. So, kinakailangan andun yung pagbabantay natin. Kasi, darating ang Panginoon sa oras na hindi natin alam. Amen, no? Amen. Ano pa? Sabi po ng Matthew chapter 24, verse 42, kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong oras o anong araw paririto ang inyong Panginoon. Yes. Amen. Kinakailangan mo talagang andun yung ating pagbabantay Amen. bilang mga lingkod, bilang mga nagminiti na makapasok sa kaharian ng ating Panginoon. Andun yung dapat na magbantay tayo. Amen. Amen, no? Yes. Ano yung dapat nating bantayan? Ulitin ko yung ating karakter. Kasi minsan, sabi ko nga, naturing ang anak ng Diyos, pero minsan yung pananalita pa lang natin, hindi na karapat-dapat Tama. sa Diyos. Amen, no? Amen. Andun yung, minsan, naturing ang anak ng Diyos, pabigla-bigla pa rin. Bakit? Hindi marunong magpigil ng sarili. Amen, no? Kinakailangan andun yung para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Andun yung kinakailangan lagi natin bantayan. Baka yung ating pananampalataya sa Diyos, baka aandap-andap na yan. Diba? Nabanggit din yan, yung pananampalataya. Diba sabi dyan eh, aandap-andap. Ang tinutukoy po dito, yung ilawan. At walang ibang tinutukoy na ilawan po dito, yung ating pananampalataya sa Diyos. Amen. Yung ating ilawan, baka aandap-andap na yan. Amen, no? Amen. Baka nalalamig na yan. O baka naman, nawawala na ng pag-asa yung pananampalataya mo. Amen. Lalo't hindi Amen, no? natin prayer. Kinakailangan andun yung ating pagbabantay Amen. sa ating pananampalataya sa Diyos. Amen, no? Amen. So, sabi dyan, panghuli, dito po ako magtatapos. Ang sabi po ng Hebreo chapter 9, verse 28, gayon din naman, si Kristo'y minsan nang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Amen. Amen, no? Gaya po nitong 5 matalinong dalaga, ano po yung ginawa nila? Nakahanda sila. Andun yung naghintay sila at nakapagbantay sila. May baon silang langis. Ibig sabihin, yung kanilang pananampalataya talagang matibay, matatag yung kanilang pananampalataya. So, bilang mga lingkod, dapat ganun yung ating maging karakter. Amen. Amen. Handa tayong maghintay. Yes. Handa tayong maging handa lagi sa ating buhay pananampalataya, sa ating buhay paglilingkod sa Diyos. At kapag nagawa natin yan, alam ko, may tsansa na tayo sa kaharian ng Diyos. Kasi sa buhay po natin paglilingkod sa Panginoon, hindi ko po masasabi na, hindi ko po masasabing, ano yan, yung
sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Lahat na tayo. Kundi pagsikapan ho natin. Kasi sabi po ng Biblia, hindi lahat ng tumatawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Amen. Yes. Amen. Kundi sa ating buhay pananampalataya, pagsikapan natin. Kasi hindi mo natin masasabi, ay Lord, naglingkod naman ako sa iyo. Madali lang ho kasi maglingkod. Amen, no? Pero, kung ano ba yung paglilingkod ba natin? Ito ba'y totoo? Bukal ba ito sa ating kalooban? At handa ba tayong magtiis sa ating buhay paglilingkod sa Panginoon? Amen. Kasi nisiraan. Tuloy pa rin. Kinakailangan andun yung ating paglilingkod. Na handa tayong maghintay, handa tayong or maging handa tayo sa ating buhay paglilingkod sa Panginoon. Amen. Mithiin po natin. Sikapin po natin. Kasi ang Panginoon naman laging handang magpatawad sa lahat ng ating mga pagkukulang. Amen. Amen. No? So, tumayo tayo mga magulang ko, kapatid ko sa Panginoon. Bilang mga nagmimithi na makapasok sa kariyan ng ating Diyos ng mga Panginoon. Lagi tayo